Amy Marcos denies visiting VP Duterte at Veterans Hospital. Anong tingin mo sa bawat Pilipino, Amy Marcos? Bobo? Hindi. DDS lang ang mauuto mo kasi sila lang ang bobo. Amy Marcos helped Sara Duterte get nod to watch over staff at VMMC. Hindi ka lang pala bumisita. Ikaw pa pala ang nag-facilitate. Kaya pala ayaw mag-comment. Masisira sa mga loyalista ang Amy Marcos. Game! Eto kasi mga kotsero ang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil meron hong kabalbalan na ginawa itong si Amy Marcos. Related ito mga kotsero sa mga naganap nitong nakaraan. Nitong nung nagwala si Sara Duterte. Related to doon. Doon sa pagwawala ni Sara Duterte kay Zuleika Lopez. Di ba, nagwala-wala, nakiinaway yung mga pulis dahil gusto niyang dalhin sa ibang ospital si Zuleika. Gusto niyang dalhin sa ibang ospital Di ba? Gusto niyang bigyan ng di ko alam kung bakit ganun. But anyway, and then nagulat-gulat tayo mga kotsero na etong si Amy Marcos nagpunta sa veterans. Ito ay matapos niyang sabihin na wala na siyang kakampihan. Naalala niyo yun? Naglabas kasi siya ng statement Wala na siyang kakampihan. Wala na raw siyang kakampihan sa dalawa. Dahil naiibit daw siya sa kanyang mahal na kapatid at mahal na kaibigan. Pero, when push comes to shove, ayun nga ang nangyayari. Lumalabas ang tunay na kulay. Kung maalala nyo mga kotsero, si Amy Marcos ay nagpunta sa Veterans Medical Center. Ito yung panahon na naka-confine si Zuleika Lopez. Binisita niya talaga si Zuleika Lopez. Ayan siya Ayan Naka-chopper pa siya. Pumunta siya mga kotsero sa veterans, naka-chopper. Hindi ko alam kung siya ang nagbayad. Hindi ko alam kung inisponsoran ng politiko. We don't know. But the fact is, nagpunta siya doon, naka-chopper. Alalang-alala pa. Tinan niyo naman itsura ni Amy, nag-aalala pa. Alalang-alala pa siya para kay Zuleika Lopez na may relasyon sa kanyang kaibigan. And when I say relation, I use the term loosely. It can be a employee-employer relationship, friendship, romantic relationship. It can be anything. I use the term loosely. Naka-chopper pa, pumunta ng Veterans Medical Center. Ayan yan yung chopper. Naka-chopper pa, Tapos, kasama na raw niya sa loob ng kwarto mismo ni Zuleika Lopez sina Bato at si Bongo. So, alam na natin mga kotsero na pumunta siya doon para kay Zuleika Lopez. It's obvious. Wala naman ng question doon Kaso nga lang mga kotsero, ang problema kasi dito, naglabas kasi siya ng statement. Ano yung kanyang statement? Ang kanyang statement ay wala na siyang papanigan sa dalawa. Sa gitna ng Marcos at sa gitna ng Duterte. Yung kasi yung statement niya Ngayon mga kotsero, nung bumunta siya ng Veterans Memorial Medical Center, so nabatikos, nagsalita siya. Amy Marcos denies visiting VP Duterte at Veterans Hospital. Gaslight guys. Ayun na nga nakita na Huling-huli na. Alam na, kitang-kita na ng dalawang mga mata ng bawat Pilipino na nanood ng GMA, ng News 5. Andyan sila Nung panahon na yun. Ayan nakita pa nga, naka-chopper Ba't ka pa magsasalita na hindi ka nagpunta? Anong kalokohan to? Sabi niya, hindi raw na nagpunta doon, hindi raw siya bumisita. Sabi niya, hindi, pumunta lang ako sa veterans. Pumunta lang daw siya ng veterans. Anong tingin mo sa bawat Pilipino, Amy Marcos? Bobo? Hindi. DDS lang ang mauuto mo kasi sila lang ang bobo. Pumunta lang. Anong ginawa mo doon? Nagpa-check up ka? Tapos nagkataon, andun si Sara Duterte, andun si Bongo, andun si Bato de la Rosa. Ganun ba yon? Napunta lang ako veterans. Ano yan, mall? Ba't ka pupunta dyan? Hindi na nga natin pinansin Kasi very obvious Very obvious nga kasi na nang uuto si Amy Marcos. Very obvious. Nakaka-insulto sa kakayanan ng bawat Pilipino mag-isip. Yung sinabi na yan ni Amy Marcos. Halatang pang-uuto Ako mga kotsero, hindi ko na ito pinansin. Tinan nyo, tagal na ito. November 25 pa yan, December 5 na. Hindi ko na lang pinansin. Kasi nga naman, parang, papansinin pa ba to? Obvious naman kabobohan to. Pero ito ngayon, may balita kasi today, December 5. I-update. Nilaglag siya ng Office of the Vice President. Ulitin ko. Nilaglag siya ng Office of the Vice President.
Ganyan yung mga pinili mong kaibiganin, Manang Aimee. Nilalaglag ka. Oo, iniipit ka. Diba? Pinili mo to para sa sarili mo, Manang Aimee. Ngayon, ikaw ang magmumukhang sinungaling. Pinili mo to. Anong sinabi ng Office of the Vice President? Aimee Marcos helped Sara Duterte get nod to watch over staff at VMMC. Ay, hindi ka lang pala bumisita. Ikaw pa pala ang nag-facilitate. Kaya pala ayaw mag-comment. Masisira sa mga loyalista ang Aimee Marcos. Siya pa pala ang umasikaso ng papeles ni Sara Duterte. Napakasinungaling mo, Aimee Marcos. Yan yung mga kaibigang sinasamahan mo ngayon. Yan yung kalidad ng mga kaibigan na sinasamahan niya ngayon. Sabi nga ni John Maxwell, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ito yung mga kaibigan mo. Ito yung kalidad ng mga kaibigan mo ngayon. Nilaglag eh. Anong sinabi ng OVP? The Office of the Vice President revealed that Senator Aimee Marcos helped to secure an order from the DILG that allowed VP Sara Duterte to stay with her Chief of Staff Zulaika Lopez during her hospital confinement. So ibig sabihin, alam niyo mga kotsero, ang daming laman nito. Ang daming laman nitong sinabi na to ng Inquirer. Ang daming laman nito. Ito kasi yung quote galing doon sa message kanina ng OVP. Nagpapasalamat ang tanggapan at kay Senador Aimee Marcos na tiniyak na mayroong DILG order para payagan si VP Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa na magbantay ng pasyente sa VMMC. So ibig sabihin mga kotsero, let's unpack all of these things na ibinigay sa atin ng Office of the Vice President. Number 1, hindi pala dapat nandoon si Bato at si Sara. Wala pala sila dapat doon. Hindi pala sila dapat nandoon para magbantay. Paano lang sila nagkaroon ng permiso para magbantay? Which actually mga kotsero, it makes a lot of sense. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, they are not family. Hindi sila immediate family. Ang pwede lang humagbantay sa ospital ay yung mga tao na inauthorize ng family ng patient or immediate family members. Alam naman natin lahat yan. So, paano pinayagan si Sara Duterte at si Bato de la Rosa? Si Aimee ang tumrabaho ng papeles from the DILG. So, yun po yung una natin i-unpack. Si Aimee Marcos ang nag-facilitate na para mabantayan ni Sara Duterte at ni Bato de la Rosa sa Veterans Medical Center, si Zulaika Lopez. Number 2, sino yung taga-DILG? Why did you allow this? Bakit hindi nyo in-insist na ang magbantay ay ang pamilya ni Zulaika Lopez? Napakasinungaling ni Aimee Marcos, no? I'm so disappointed. Seriously, si Remulla, possibly, I don't know. I don't know if it's Remulla. Hindi naman minention eh. Hindi naman sinabing DILG secretary. Pero it's a DILG order. Ngayon, sino ang nag-issue ng order? Is it the secretary, the undersecretary? We don't know. So most probably, this is Remulla. Which leads me to the third question. Bakit nyo binali ang rules para lamang pagbigyan ang kabuktutan ni Sara Duterte? Yun yung ano sa akin eh. Actually, wala namang problema sa akin kung magbantay si Sara Duterte. Ang akin lang, binali na naman nila ang mga regulasyon, binali na naman nila ang mga rules, binali na naman para lang pagbigyan tong hayop na Sara Duterte na to. Kung pinayagan naman ng pamilya, why not? Kung pinayagan ng pamilya, di ba? Kung may authorization letter, bakit mo ipapasa sa ibang tao yung responsibilidad na para sa'yo? Nakita na ba ng nanay ni Zulaika Lopez si Zulaika Lopez sa loob ng ospital? Parang walang balita na binisita siya ng pamilya niya. Di ba? Nabalitaan ba na binisita ng pamilya ni Zulaika Lopez si Zulaika Lopez sa Veterans Medical Center? Di ba wala? Bakit? Kasi mga kotsero, pag nandun na ang pamilya ni Zulaika Lopez, matik, alis silang lahat. Again, mga kotsero, this is, pag-tolerate kasi to sa mga kabalbalan ni Sara Duterte. Parang pag-tolerate ni Aimee Marcos sa confidential funds, sa mga kinorap ni Sara Duterte. Hindi lang dyan, mga kotsero. Ito pa, nakakatawa mga kotsero na sobrang tanggol kay Sara Duterte pagdating din sa impeachment. Balik tayo sa usaping impeachment. I love this. This is one of my favorite topics ngayon. Oo. Sabi niya, last week, 2 months ago, wag na impeach pa.
Sabi niya, pagsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya, sabi niya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon, isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Wait, wow. Bago natin pag-usapan ang eleksyon, wag ho nating kalimutan na yung pinagyayabang na mandato, 32 million votes ni Sara Duterte, ay hindi lamang po mga DDS. So kapag sinabi nyo na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon, huwag nyo hong idadamay yung mga tao na suyang-suya na kay Sara Duterte, myself included. Suyang-suya kay Sara Duterte.